Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. God never blesses the coward. Hindi kailanman pagpapalain ng Diyos ang mga duwag. Ang may reassurance ay ang matatapang. Hallelujah. It's not on our term. It's always on His term. Hindi ho pwedeng tayo ang masusunod. Tayo ang dapat sumunod. Hindi ho pwede ang panaka-naka. Kailangan po pataas po ang iyong alab. Hindi ho pwede ang basketball. Alam niyo ang basketball, pa-dribble-dribble lang, hindi ho pwede. Kailangan po ikaw ay lumulundag ng mataas at hindi ka maiiwan dahil ibig mong laging nasa unahan. Amen? Amen? Oh, ang Diyos po'y napakabuti. I'm so enthusiastic and to overwhelmingly excited every day. Dahil palapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya laging unawain mo. Kailangan lagi kang, alam niyo ba yung namamangha? Grabe ka, Panginoon. Napakatitindi ng ginagawa mo, Panginoon. Yun po yung humahanga sa Diyos. At ang humahanga lamang sa Diyos ang pinauulanan ng pagpapala. Kaya kung humahanga ka sa Diyos, ulitin kong muli, ang mga humahanga lamang sa Diyos, ang labis na pinagpapala. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Isipin mo ang Diyos ngayon. Mahaba ang buhay ng bawat tao na ang laman ng isip lagi ay ang Diyos. Purpose is incomplete without power. The best planned strategies are worthless without power. No matter how bright a person is without the power, that brightness will falter in the course of life. Kailangan po magsimula tayo sa kapangyarihan. At ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. And that power is the power of love. Bawat hininga ay mula sa iyo. Bawat tibok ng puso ay nanggagaling sa iyo. Bawat pulso ng aming katawan ay mula sa iyo. At wala kaming may pagmamalaki kundi ikaw. Dahil ikaw ang kabuuan ng aming lahat-lahat sa buhay. Ang paglakad sa isang consistent, sa isang constant na relasyon sa Diyos, huwag mong ipagpapaliban ang paghingi ng tawad sa sandali na ikaw ay nagkasala. Upang sa bawat sandali ay masabi mo, I was forgiven. Huwag mong patatagalin ang kasalanan dahil ito ay katulad ng keto. Gaano man kaliit ang kasalanan, ihingi mo agad ng tawad. Dahil kung hindi, magiging pabigat yan. At mahihirapan kang sumamba sa Diyos. Unconfessed sin
will be a weight that will pull a person down. Kailangan po lumilipad tayo. Amen? Kaya ang sabi sa Hebreo, alisin ninyo ang mga pabigat. Pabigat. Alisin mo yung iyong paghahangad na hangaan ka ng tao. Do not aspire for the praise of people. Huwag mo rin katakutan ng tao. Dahil laging tandaan mo, sa harapan natin ay nandiyon ng Diyos. At walang sino mang masamang tao ang makalalapit sa iyo dahil kailangan muna nilang talunin ang Diyos na nasa ating harapan. God is ever, always before us. Not after us, but before us. Kaya nga po, hindi ka po mapapagod. At hindi mo mapapansin na summertime na pala sapagkat aaliwin ka ng iyong isipang nakatuon ay sa Diyos. Hindi mo namamalayan na malaki pala ang bayaran mo dahil wala kang pangamba sapagkat nalalaman mong lagi kang tinutustusan ng Diyos. Hindi mo na rin alintana ang mga pag-upasala at mga pasaring sapagkat patay ka na sa iyong sarili. Sige, shout, 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 shout. Let us be noisy for the Lord. Magkaingayan tayo sa Panginoon. Sumigaw ka. Isigaw mo ang lahat ng iyong paghanga sa Panginoon. Release, release. You are free to shout. You are free to shout. Malaya ka sumigaw sa Panginoon. Release! 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 Oh, we honor you. Oh, we love you. We praise you. We thank you. Oh, we love you. Hallelujah. Hallelujah. Magsiyo po kayo at makinig tayo sa isang patutuo. Pahingin ng 2 microphone at kami makikinig. Sabay kayo, hali kayo. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Kami po ang mag-asawa po kami, si Julia at ako po si Francis. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan ng Panginoon. At masasabi po namin na this is our second set sa revival. Ang first set po namin is yung last year, 13 nights. That was November last year. And then ito po yung pang-second. Ang natatandaan ko po doon na sinabi ni Pastor Greg, magtiwala tayo sa Panginoon, patatagin natin ating pananampalataya at ibibigay ng Diyos anuman ang ating hilingin. Na pinanghawakan po namin mag-asawa yon, nag-pray po kami. Talaga pong dinil namin sa Lord, Panginoon, ang bahay po namin ay talagang masikip. Maliit lang po. Maliit lang po talaga. Paghakbang mo sala, paghakbang mo kusina, paghakbang mo kubeta. Bigay din ng Diyos sa amin yon. Pero sabi namin, Lord, bigyan mo kami ng mas malaki. Nung umaattend po kami ng revival, sabi ni Pastor Greg, i-claim mo na kung ano hinihingi mo. Kinlaim na namin sa Diyos yun. Binigay niya ngayon. Napakalaking bahay. Talagang napakabuti ng Diyos. At kanina po, kaya po na-late kami, nakausap na po namin yung ari. Itinurn over na po sa amin yung susi. At ibinigay po sa amin ng Diyos at totoo po ang sinabi ni Pastor Greg na talagang pag imibigay natin lahat ang tiwala at ang ating pananampalataya sa Panginoon, doble ang ibibigay niya. Totoo po na sinabi ni Pastor Greg, yung kusina po namin, dating yung kwarto pa lang po namin, pero ngayon po, hindi po kami makapaniwala dahil ang binigay po ng Diyos hanggang 3rd floor na bahay. Kaya po sabi namin, Panginoon,
wala kaming masambit eh. Ang sabihin naming salamat, kulang pa sa sobra-sobrang pagpapalang ibinigay ninyo. Kaya po, dinededicate namin yung bahay na yon. Sabi nga po namin, sabi ko po sa aking asawa, Mami, bawat hagdan, bawat step, hindi pwedeng hindi ko ilalagay ang bunga ng Espiritu Santo. Para lahat ng dadalaw, maging katrabaho namin, mabless at magsimulang ma-curious, paano nyo nakuha ang bahay na ito at doon sisimulan namin ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Na kung paano kami binless at paano namin nakuha ang bahay na iyon. Maraming salamat po. Ito po ang aming patotoo. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat po sa Diyos. Thank you po. Bukas naman po, meron tayo ring isang magpapatotoo kung paano na sa paniniwala po niya, nung ipahayag ko na siya ay magkakaroon ng sweldo na mahigit sa kanyang sweldo. Dati 4 na digit. Sabi ko hindi. Pag alis mo, bibigyan ka ng 5. Ng 5. Oh, siya nga 5. So, mula sa less than $10,000 US, umabot siya sa 12. Plus yung mga kung ano man yung bilang kapitan ng barko. Eh, galak na galak po sila at talagang wala po silang pagsiglan sa tuwa. At alam niyo, ang bahay nila ay napakatindi rin dahil laging iniimbitahan ako, pamilya ko. Wala kaming gagawin kundi maghapunan. Nung una, maliit yung bahay. Ngayon po, ang dami na siguro. Ewan ko kung 10 kwarto yun. Dahil po sila'y naniniwala. Hindi po sila nag-aalinlangan at hindi sila tumitingin sa kakayahan nila. Huwag kang titingin sa kakayahan mo, matagal yan. May isa nga na halos makunan pa. Since then, mula nung sila ay magsuporta sa radyo, halos hindi nila alam kung paano sila kukuha ng isasaing. At para magkaroon ng pagkain, sila ay pupunta sa dagat. At manghuhuli ng isda, hindi naman sila mangingisda. At halos makunan yung babae dahil sa lagi silang nakababad sa araw. Dahil po sa kapakikinig. At nagdesisyon sila na tuluyan nilang suportahan buwan-buwan. Alam nyo, ang dami na po nilang apartments, ang dami na po nilang mga tricycle, at meron pang 2 jeepney pampasahero. Wala po silang ginagawa kundi maniwala. Dahil pag ikaw po'y naniniwala, sumisipag ka pala. Kapag takot ka po palang maghirap, sumisipag ka. Ang panlaban sa kahirapan ay pagpapatuloy na gawin mo yung pangarap mo at huwag kang matakot sa mga hadlang. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, gawin mo lang yung pangarap na ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag mo nang kwentahin pa kung paano. Hindi mo rin yan makakaya. Mababaliw ka lang. Basta paniwalaan mo at gawin mo. So, ang tinatayuan ko po ayon sa insight ng Panginoon, bibigyan niya ako ng 153 malalaking isda. Di ba, nung manghuli sa lambat, halos mapunit yung lambat, ang laman, 153 malalaking isda. Kaya magpakalaki ka na. Amen? And then, yun po yung mga mayayaman. Ito po yung sinasabi ko dahil ako'y naniniwala na malaki ang ginagawa ng Diyos at gagawin pa. Tapos habang ako ay nanalangin, dinala ko ng Diyos doon sa mga bilanggo at mga kawal na nagbabantay sa mga bilanggo. At ang sabi ron, ang naligtas na kasama ni Pablo, lahat sila ay 267. At inaangkin ko na rin na yun ang makakasama ko sa pagpapatuloy na pag-broadcast ng malawakan, mga dating bilanggo ng bisyo. Mga dating bilanggo ng kahirapan na palalayain ng Diyos.
dahil sa kanyang salita, sa tinig ng kanyang pagbabalik. So ilan na yung supporter? From 153 and then 267, mabubuo yan 1,210. At ipinakita ng Diyos na si David ay merong 400 champions. Mga baon sa utang, mga galit, mga walang pag-asa. Pero nung ma-expose siya, yung 400 na-expose sa tiwala ni David sa Diyos. Yung 400 ang naging kampiyon ni David. Nakasakasama niya hanggang sa siya'y maging hari at habang siya ay hari. Kaya mamili ka kung saan ka dito. At si Gideon, ang mga duwag ay pinauwi at ang pinili ng Diyos ay 300. Kaya merong another 300 na supporters na matatapang na kahit walang pera ay magkakaloob. Dahil Gideon 300. At ang sabi pa rin ng Panginoon, 5 hari ang nagapi ni Abraham dahil lamang sa 318 servants. Kaya't ang sabi ng Diyos, buuin mo yan. 153, yung nga i-add, 153 plus 267 plus 400 plus 300 plus 318. 1210, 1,000. Tama po ba o mas malaki? So yun yung ating aangkinin. Amen? Aangkinin mo yun, iba't ibang uri ng tao na i-convert ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi po ni Robert Schuller, when you dare to predict your own success, you attract support and you produce the pressure that will ensure your success. Tatagalogin ko po. Kapag matapang mong ipinahayag ang iyong sariling tagumpay, ikaw ay hihikayat ng mga magbibigay ng suporta at ikaw ay maglilikha ng isang pressure na magbibigay ng katiyakan sa iyong tagumpay. Laging tandaan mo po yung pangarap mo, hindi mo yan makakamit kahit magtrabaho kang 24 oras. Pero kapag nagtiwala ka po sa Diyos, yung pagtatrabahuhan mong 50 years, just one uncommon favor from the Lord will be a lifetime of blessing. One uncommon favor. Isa lamang pabor, one time lang, nabigyan ka ng Diyos ng walang katulad na pabor. Buong buhay mo pinagpala na. Ang iyo pong huwag pabababain, ayon pong enthusiasm and excitement. Kailangan pong huwag yung pilit ang pagdalo mo sa gawain. Kailangan pong talagang bukal sa loob mo at ikaw ay masigla at halos paliparin mo na yung iyong sinasakyan. Dahil sa kasabikan mo. Amen? Hallelujah. At pag ikaw po'y sabik, ikaw po'y nagiging matapang at ginagapos mo ang lahat ng hadlang. Pero kapag ang isa po'y hindi sabik, okay lang sa kanya, tutulog naman siya sa bus. Ang mga sabik po ay hindi dinadalaw ng antok. Di po ba pag darating ang iyong isang mahal sa buhay, halos hindi ka makatulog. Gusto mo nasa airport ka na dahil sa kasabikan. Kung yun po'y totoo sa ating mahal sa buhay, bakit hindi sa Diyos? Alam mo, pag tumaas yung antas ng ating pagkagiliw at pagkasabik sa Panginoon, tandaan mo po ito. Iiyak ka sa sobrang pagpapala. Hindi ka maglilingkod at hindi ka hahanga sa tao. Hahanga ka at maglilingkod ay sa Diyos.
Dahil pag naglingkod ka sa tao, alipin ka ng tao. Pero pag sa Diyos ka naglingkod, kaibigan ka ng Diyos. Anong gusto mo, alipin ng tao o kaibigan ni Jesus? Ayan, salamat at alam mo ang pinili mo. Pero bakit parang ikay alipin? Yun po'y sa pantaha lang. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, salamat sa 2 bagong camera. Opo, 4 na. Amen? So, I declare na merong 4 na bagong camera. Praise God. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. At akin ding ipinapahayag, dala ninyo yung pambili. In Jesus' name. Amen? Do you believe? Do you believe? Pag may pangangailangan, nagpapayaman ang Diyos. Amen po ba? Kaya, pag may dumating na hindi normal, dalhin mo agad dito. Dahil para sa camera yon. Hello? Mag-usap tayo dahil pag ginastos mo yon, yung hindi normal na pagdating ng pera. Halimbawa, mamaya may dumating sa 10,000, huwag kang magja-Jollibee, dalhin mo bukas dito. Dahil kaya ka nagka-10,000 mula sa isang hindi mo naman inaasahan para po sa camera yon. Ngayon, pwede mo namang angkinin, bahala ka. Kaya tayo nag-usap eh. Kaya mapanganib po ang dumadalo ng gawain dahil pag pinaniwalaan mo ang ipinapahayag, mangyayari sa iyo. Ngayon, kung ayaw mo naman mangyari, edi pa upo-upo ka lang dyan, balik ka uli hanggang matapos mo ang 14 nights. Kaya yung iba ay walang hilig dumalo dahil walang hilig sa himala. Hello? Dahil kadalasan ng katwiran, matanda na siya. Ay, kailan ka bababata? Nakukuha niyo? Kung ngayon na medyo bata ka pa, hindi ka na nakakadalot, hindi ka sabik, ay pag nadagdagan ka ng 1 pang taon, hindi ka rin masasabik. Pumikit ka sandali at sabihin mo, lalaya ako sa maling pananalita. You have to free yourself from wrong speaking. Sige po, palayain mo ang sarili mo sa maling pananalita. Kadalasan, tayo ang nagagapo sa ating buhay na hindi mo sinasadya. Salamat, Ama, sa taimtim na dalangin. Tanggapin nila ang kasagutan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ipahayag mo ngayon na matatapos mo ang 14 nights. Pahayag mo ngayon. Ang matatapang po ay may katapangang sabihin. Amen. May mga pagkakataon po na sa mga nagdaang panahon na napakahirap gawin ang aking napagpasyahang gawin. Ang isang naalaala ko, nung kapapanganak lang ni Pastor Kenneth. Pero nangako ako na sa aming family reunion, kaming mag-anak ay dadalo. Pero para magawa namin yon, kami ay magbubus. Pero hindi pwede. Kaya't lumakad po ako. Hindi naman pwedeng makapag-alaga si Sister Alita dahil mahina pa dahil sa kapapanganak pa lang, mga 2 buwan pa lang yata. Eh si Pastor Kenneth ay napakaliit na bata. At hindi naman pwedeng isama ko ang panganay, si Pastor Dexter, dahil walang makakasama yung kanyang ina. Kaya kami ni Pastor Kenneth na maliit na bata, sumakay kami ng bus dahil may pangako. If there is a will, if it is God's will, God will show the way. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, ito po'y patapangan. Ang matatapang lamang ang yumayaman. Tingnan mo ang iyong katabi.
Because faith is taking risk. Faith is leaping into the unknown. If it can be proven, faith is unnecessary. Kaya nga po ang yumayaman, yung mahilig sa mga imposible. Hello. Kaya nga kung hindi ka mahilig sa imposible, I am sad for you dahil hindi ka makakaranas ng imposible. Madali po kasi ang posible eh. Pero ang imposible, pag pinaniwalaan mo, ikagugulat mo. Amen? So, doon po kami binuhay ng Panginoon. Dahil laging tandaan mo that faith will not stop. Ang pananalig po'y hindi nagtatapos. Sabi ko, pakakasalan ko ang aking girlfriend. Wala akong pera, pero gusto ko siyang pakasalan. At gumawa ang Diyos para maituloy ang kasal. Grande yung kasal. Dahil wala akong pera. Hello? So, I applied faith. Nung matupad na po yung pangarap na yon, nangarap naman ako na kami ay magkabahay. So, faith never stops. It rises to the next higher level. It's always faith. At history na po, nung magkabahay, ipinagawa namin ang bahay na may garahe, wala namang kotse. Next level of faith, magkakotse. Hello. Nakukuha niyo po. Pero meron po yung katapangan ng pagtatapat sa Diyos. Di may kotse na ako. Anniversary speaker ako, pumutok ang pinatubo. At kailangan makarating ako ron before 7:30, Muntinlupa to Polo, Valenzuela, Bulacan. At ako'y nagmamadali dahil akala ko ay winter time na dahil puro puti yung madaling araw pa eh. Puro puti yung asphalt. Hindi ko naman alam na pumutok ang pinatubo eh. Basta ang aking isipan, ako'y anniversary speaker. At nung aking bubuksan na ang gate, nawala yung susi. Pero nakatuon ako ay doon sa aking commitment. Kaya kinuha ko yung lagaring bakal, linagari ko yung padlock. Hindi ko alintana na walang air cleaner yung makina ng kotse. Hindi ko alam na puro alikabok ang dadaanan ko. At dahil hindi ko alam, pero yung aking matimyas na hangarin na tumupad sa pangako, hindi ko namamalayan, biglang umulan. So walang alikabok. Sabi ko, bakit kaya ang hapdi ng hangin? Dahil nga may asphalt na pala, hindi ko pa rin alam. At umuulan hanggang doon sa makarating ako doon sa Valenzuela, Polo, Valenzuela. At sabi, nako, Pastor, ba't ka pa tumuloy? Naiintindihan ka namin kung hindi makarating. Hindi mo ba alam? Pumutok ang pinatubo. Hindi ko nga alam. Kaya pag minsan ay hindi ipapaalam sa iyo ng Diyos ang isang malaking gagawin niya sa pamamagitan mo. Natakot na ako dahil pero sabi ko, Panginoon, dinala mo ako rito. Pag uwi ko, magpaulan ka uli. I am aware na nung hindi ako nanalangin, gumawa ang Diyos. At doon sa karanasan ko, pwede nang hingin ko uli yung Diyos, repeat performance. So nakauwi ako na hindi tumirik yung sasakyan. Sabi ni Brother Tony, yung mahusay sa sasakyan, kaamot uli siya, pambihira ka, Pastor. Kung ako yan, hindi ako tutuloy. Wala kang air cleaner eh. Ititirikan yan, gasolina yan. Sabi ko, wala nga akong air cleaner, pero may pananalig naman ako. Patay na po siya. Kaya, ngayon pong gabi, ika-6 na gabi, ibig kong lumaya ka sa kaduwagan.
Ang sanhi po ng pagkaduwag ay pakiramdam. Tingnan mo ang iyong katabi. Tanungin mo siya kung nakahawak na siya ng 1,000,000. Pag hindi ka pa nakakahawak ng 1,000,000, duwag ka. Hindi, maganda na po ang matapang tayo. Dahil hindi ko po ikaw babybihin, kailangan, tanong mo kung nakahawak na siya ng 1,000,000. Hindi, yung totoo. Hindi yung nakahawak ka na ba ng 1,000,000. Oh, purihin ng Panginoon. Ang mga duwag ay hindi nangangarap. Dahil siya'y natatakot na baka manakaw sa kanya yung 1,000,000. Huwag ka pong matatakot sa pera, pera lang yan. Pumikit ka sandali. Hindi natin iniibig ang pera, ang iniibig natin ay ang Diyos at ang kanyang ebanghelyo. Amen? So ngayon, kung naniniwala kang magiging kang isang milyonaryo, dito ka maglagay ng tanim. Dito lang po, guguhitan ko ng invisible. Diyan. Ayan. Kung naniniwala kang magiging kang milyonaryo. Sige po. Ito po'y patapangan na. Dahil ang mga matatapang lamang ang magkakamit ng malaking biyaya at pagpapala. Sige po, ihiwalay dyan. Ayan, may bilog dito. Ayan. Purihin ng Panginoon. Ang sabi ng banal na Espiritu, this will be a memorial. Alam niyo, ang memorial, aalalahanin ng Diyos itong inyong mga kaloob ngayong gabi. For a special purpose. Para sa isang special na layunin. Kaya inyo pong luhuran ito. Kayo po ang luluhod. Ako'y mananalangin. Lumuhod kayo sa inyong kinalalagyan. O Diyos aming Ama, sa tuwing magtatagumpay ang mga Israelita, nagtutumpok po sila ng bato at sila ay nagkakaroon ng espesyal na pag-aalay at paghahandog. Kaya Panginoon, ito pong espesyal na gawain ng pag-aalay ay itinakda mo ngayong gabi sa panibagong mga taong iyong dinala upang ngayong gabi ay masilayan nila ang kakaibang biyaya at pagpapala na hindi pa nangyayari sa kanilang buhay. Alalahanin mo ang kanilang pagkamasunurin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang mensahe po ay simple lang. Basahin po natin ang Psalms 3 verse 3. Psalms 3 verse 3. Awit 3:3. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head. So wag mong kalilimutan na laging nasa unahan mo ang Panginoon. Kaya kahit makatulog ka sa sasakyan, ikaw ay protektado. Thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine hand. And then sa Psalms 134, 3 talata. Mula sa verse 1. Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord. The Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion. So pansinin po natin, ipahayag mo ngayon, pagpalain mo ngayon ng Panginoon. Paano mo siya pagpapalain? Pasalamatan mo ngayon for several seconds. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon ngayon. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Magpasalamat ka sa kabutihan ng Diyos. Magpasalamat ka dahil lahat ng iyong pangangailangan ay tinutustusan ng Diyos. At pinagaling ka sa lahat ng sakit at karamdaman at ikay dinala dito sa pagtitipong ito at ito ay hindi pangkaraniwan. Salamat aming Diyos, salamat aming Panginoon.
Oh, so itaas naman ninyo ang inyong mga kamay at sabihin mo, sinasamba kita, suko ako sa iyo, ikaw naghahari sa akin, ikaw nangunguna sa akin, kaya maganap at mangyari ang aking buhay ay buhay na iniaalay ko para sambahin ka magpakailanman. Amen. So ngayon, paglabas mo dito, mangyayari ang verse 3. The Lord that made heaven and earth, bless thee out of Zion. So out of the sanctuary, out of this place, you will be blessed along the way. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga atin pong kilalanin at unawain. It's good to always ask for forgiveness the moment that you committed sin. Mabuti pong humingi agad ng patawad sa sandaling ikay nagkasala. Huwag mo na pong patatagalin pa. Amen? Madali pong magkasala. Sa isip mo pa lang, yung pamimintas, kasalanan na yon, magsisi ka agad. Dahil kapag ang tao ay namimintas, dahil siya yun. Kapag ikay namintas, kapintasan mo yung nakikita mo sa iba. Amen? One time, sabi ko nga, awang-awa ako dyan sa ating kaopisinang yan. Halos yun na lang ang damit na isinusuot. Sabi ng supervisor ko na kaibigan ko, bakit ikaw ba? So, ang ganda ng tanong, ikaw ba? So, pansinin po natin, nakikita natin pag minsan yung mga kahinaan ng iba, pero hindi natin tinitingnan yung ating sariling kahinaan. Kaya nga po, nung maintindihan ko yun, ako po ay nagbago. Laging tandaan po natin, ang unang kaawaan mo ay sarili mo bago ang iba. Dahil hindi tatanggap ng iyong kaawaan ng iba kung hindi ka naaawa sa iyong sarili. Ibigin mo ang kapwa mo katulad ng abay, huwag kang malupit sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong sarili. At huwag din na pag nasa labas ka, kahit na sigawan ka at alimurahin ka, nakapagtitiis ka. Pero sa bahay, pinuna ka lang, nakasigaw ka na. Eh, ba't napagtitiisan mo yung tagalabas? Eh, lalo na dapat sa bahay. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Baka yan ang dahilan kung bakit napipigilan ang pagpapala natin sa bahay. Hello? Hello? Hi. Amen. Kaya nga, magsiyasa tayong lagi. Kailangan bahay natin ay atmosphere of the presence of God. Eh, lagi mong tinitirya siguro yung iyong kasama sa bahay. Pero hindi bale. Dahil magtatagumpay ka rin dyan. Huwag sanang pagmalapit ka ng mamatay. Magtagumpay tayo ngayon. Amen? Dahil kasi walang span of time. Ay, magbabago din yan. Hanggang kailan kaya? Pero mas maganda ngayon na. Pagpasyahan natin na ngayon na. Amen? Sabihin mo, ngayon na. Bagong-bago na ako. Oh, purihin ang Panginoon. So, ang titulo po ng mensahe ay kapansin-pansin, unknown, known, followed by more unknown. So, ito po ay tongue twister. Unknown, known, followed by more unknown. So, marami pong tayong hindi alam, pero isa-isa naalalaman natin. Pero sa sandaling malaman natin, saka naman maraming mga bagay na lilitaw na hindi natin alam. Kaya ang magmalaki, huwag magmalaki sa ganang sarili niya. Ang ibig magmalaki, ang ipagmalaki ay ang Diyos. Unknown, known, followed by more unknown. Ngayon, ano ang sanhi at dahilan? Bawat isa lamang sa atin ang may alam ng dahilan. Kung bakit ikaw ay hindi maalab
sa Diyos. Kadalasan po ang mga dahilan ng hindi alab ay una, sa kakapusan sa pera. Pangalawa, pakiramdam sa katawan. At may mga pagkakataon na tayo na may nagsisikap. Ginagawa naman natin yung inaakala nating mabuting gawain. Bakit hindi natin maranasan na makalaya tayo sa kasya lang? Huwag nang kapos, sa kasya lang. Dahil pag kasya lang ang dumarating sa ating pagpapala, wala kang maibibigay sa pagkakawang gawa. Kaya kailangan tayo ay magalit sa pagpapalang kasya lang. Hindi ka po nagkakasala. Sapagkat ang layunin natin kung bakit gusto natin ng sobrang pagpapala para tayo ay maiambag sa pangangailangan ng iba. Para tayo ay makapagbigay ng kaligayahan sa maraming tao. Dahil po sa sobra nating pagpapala. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, I will bless you, Abraham. Abraham, sabi ng mga kano. So that you will be a blessing. So maliwanag na hindi pala magiging pagpapala ang isang tao pag hindi pinagpala ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, tingnan mo, ikaw tumatanda. Ay bata ka pa. Dahil hindi ka nagpapala sa iba. Puro sarili ang inaatupag mo. Kakakain mo pa lang ng almusal, iniisip mo na yung almusal kinabukasan. Hello? Direct hit ba? Direct hit. So, pansinin po natin, lumaya ka sa iyong sariling mundo. Dahil ang sabi ng Panginoon, tingnan po natin, kung hindi po ako magsasalita na hindi batay sa salita ng Diyos. Matthew 6:31. Dahil kailangang malaging malaya ka para dumaloy ang kasobrahang pagpapala. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Wow. Alam mo, ang isang natuklasan ko, pag ikaw pala ay naglilingkod sa Diyos at baliwala sa iyo ang damit, hindi naluluma ang damit. Dahil hindi mo sinasamba ang damit. Amen? So pansinin din po natin, dahil hindi mo iniisip ang kakainin mo, hindi ka nagkakasakit. Sino ang masasakitin? Yung sinusuri yung kakainin. Tandaan mo, hindi tayo nabubuhay para kumain. Tayo'y kumakain para mabuhay. Amen? At ang sabi ng Panginoon, ang naglilingkod sa akin, naalisin ko ang lason sa kanilang kakainin at iinumin. Kaya yung cholesterol na masama, yung bad cholesterol, aalisin ng Diyos. Paano niya gagawin? Diyos siya eh. Sundin mo, laging may kondisyon ang utos ng Diyos. Magpuri ka at magpasalamat at ang Diyos ang bahala sa iyong kalusugan. Woo! Glory! Kaya wag mo nang sabihin, ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, ano ang aming dadamitin. Kung saan darating yan. At ang sabi sa verse 34, take therefore no thoughts for the morrow. Colon. For the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ano po ang ibig sabihin? Meron ka pong lalaban ng mga bagay sa bawat araw. Eh pag pinagsabay mo pa yung hinaharap, dalawa na ang magpapahirap sa iyo. Hello? Paano yon? Sa bawat araw, kinukwenta mo ang iyong kita. Nako, paano kaya pag ako'y matanda na? Paano kaya ang aking pensyon? So, sa halip na i-enjoy ang kasalukuyan,
nag-aalala 20 years from today. Eh, ang sabi po rito ng Panginoon, kaya nga kung magkagayon, take no thoughts. Hindi po sinabing think, ang sabi take. So, kinuha mo pala yung isipan. Payag po ba kayo na ang take ay kinuha? So, kinuha mo yung iyong isipan tungkol sa kinabukasan, pero wag, sabi ng Panginoon, sapagkat bahala na ang kinabukasan na mag-isip sa mga bagay tungkol sa darating na kinabukasan. So pansinin mo po, matibay ka ngayon, matatag ka ngayon, ini-enjoy mo ang Diyos ngayon, ini-enjoy mo ang buhay mo ngayon. Hindi ka po magkakasakit. Why? Dahil ini-enjoy mo ang bawat araw mo. Sino ang nagkakasakit? Yung natatakot sa hinaharap. Hello. O, purihin ang Panginoon. At ang sabi sa James 4:14, kaya ito po yung known unknown. Unknown known, then followed by more unknowns. Whereas you know that what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Napakaganda po nung sinabi ni Santiago. Walang sino mang nakakaalam ng kinabukasan. Kaya't ang katanungan niya, ano ba ang iyong buhay? Ito'y para lamang aso na nakikita mo ngayon sa maiksing panahon na 90 anyos. Pagkatapos ng 90 anyos, ito'y nawawala. Then vanisheth away. Hindi ko na po kilala yung lolo ng lolo ko. Dahil ang makakakilala lamang ay yung immediate loved ones na nabuhay sa kanilang panahon. Tinanong ko nga yung isang apo ko, kilala mo yung tatay ko? Sino po yun? Di nakilala yung tatay ko. Ang kilala na lang ay lolo niya. Kaya nais ko pong ipaunawa. Kung magpapakilala ka rin lang sa Diyos ka na magpakilala araw-araw. Malilimot tayo ng tao pero hindi ng Diyos. So acquaint thyself with the Lord. While still young, think always of the Lord. If you are truly in Christ, seek the things that are above. Alam mo, hindi ka dapat nagdaraho. Alaala ko nung ako standby. Ni pambili ng sigarilyo dahil mabisyo ako eh. Walang pambili ng sigarilyo. Pero napakahusay ko na hikayatin yung may sigarilyo na magbigay sa akin. Yun yung isang naalaala ko. At pag gusto kong uminom, wala akong perang pampainom. Napakahusay ko po na humikayat ng bibili ng alak at ng pulutan. Ayaw ko kung bakit may katalinuhan akong ganon. Pero hindi dapat. Hello? Pero yun po ay isang palatandaan na kapag ikaw ay may katangiang ganon, pag ang ibanghelyo, ang iyong pinangaral, maraming mahihikayat. Amen? Yung kakayahan at katangiang yung ginamit ko sa masama noon, ngayon ginagamit ng Diyos para sa kalwalhatian niya. Kaya nga tingnan mong mabuti yung iyong nakaraan at may magaganda kang katangian na ginagamit mo sa walang kwentang bagay. Ngayon gamitin mo sa kalwalhatian ng Diyos at ikaw ay iangat ng Diyos, ikay itataas ng Diyos, ikay pararangalan ng Diyos. The same person, the same body, but different Lord. Oh, purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga nung tanungin si Pastor Kenneth ng isa sa mga naniningil, exert effort lang. Pastor, exert effort. Ibig sabihin, mababayaran mo rin ako basta ikaw ay maging masigla lang. Yun po ay tungkol sa broadcast. Kaya nga po, unawain mong mabuti.
nilikha ka ng Diyos that way, kaya ka niyang tustusan. Kaya niyang bayaran ang lahat ng utang mo. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman sa iyong katawan. Kaya kang iangat niya at sa katandaan mo ay matupad ang kanyang pangako. Kahit matanda ka na, ako ay Diyos mo pa rin at ikaw ay hindi ko pababayaan. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya kailangan na ikaw ay matapang at sabihin mo, Diyos ko, sabi mo, pag matanda na ako, ikaw ang mag-aalaga sa akin. Di ba ang sabi mo, ang sanggol na pasusuhin, pag nilimot ng ina, ikaw ang magpapasuso. At ang matanda po, pag tumatanda, hindi na niya kayang kumain mag-isa. Kaya Diyos ko, ikaw na po ang magpakain sa akin. Napakaganda po ng Biblia. Ayaw lang basahin. At basahin man, hindi naman inuunawa. Simple lang po ang Biblia Una, ibigin mo ang Diyos. Pag nagbasa ka, kailangan tumitingkad at umaalab ang pag-ibig mo sa Diyos. At pag matindi na ang pag-ibig mo sa Diyos, pagpapalain ka na ng Diyos. Amen? Pag matindi na ang pag-ibig mo sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, at pag ikay napagpala, so sobra yun sa kailangan mo. Kaya laging bukas ang iyong wallet. Bakit? Dahil sobra. Hello? Kaya sabihin mo, kinamumuhian ko ang kakapusan. Kinamumuhian ko ang kahirapan. Sapagkat hindi ito ang plano ng Diyos. Unless you hate poverty, you cannot get free. You cannot get out. You cannot free yourself from poverty. Kailangan kamuhian mo ang kahirapan. Oh, purihin ang Panginoon. So, napakaganda po ng Diyos. At kung ating pakikinggan si Haring Solomon sa Ecclesiastes 1:20, ano po ang sabi ni Haring Solomon? Ecclesiastes 1:9. Sorry. The thing that hath been, it is that which shall be. And that which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Kaya po ba'y naniniwala na ang hanging hinihinga natin ay galing sa Japan? Alam niyo po ba na ang planetang lupa, the Earth, is surrounded by an atmosphere. The same wind, the same air. Yan po'y umiikot lang. Yung ulan, umiikot lang po yan. Yung bagyo, umiikot lang po yan. Kaya tama si Solomon, the thing that hath been, singular. It is that which shall be. Ang mga bagay na nangyari noon, ito rin ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Yung mga nagawa noon ay siya rin gagawin sa hinaharap. Wala nang bagong bagay sa ilalim ng araw. So pansinin po natin, mas matindi po ang kanilang engineering sa panahon nung itayo ang pyramid. Alam niyo kung bakit? Pag nakarating ka po ron, ako'y nakarating, bloke-bloke po yun na kung ilang tonelada. Mano-mano po nilang pinagpatong-patong yun. Ngayon natin pong unawain, bakit po nakalikha ng mga malalaking crane? Meron pong truck-driven crane at meron pong bulldozer-driven crane. At yun pong crane ay bumubuhat ng daan-daan tonelada. Saan po galing yung ideya na yon? Doon po sa old-time engineering. The same theory, pero ibang paraan. Dahil sabi ni Daniel, sinabihan siya ng Diyos, seal the book, for it is reserved for the future. Knowledge shall increase and travel will be
to and fro around the earth. So nangyari po yun. At bakit po nagkaroon ng matitinding invention? Dahil po maraming hindi alam ang tao at gusto nilang malaman. Ang tawag po doon ay inquisitive. Kung ikaw lamang po ay inquisitive, ang ibig sabihin mapagtanong ka. Ano po? May isang lalaki na namamahinga at napatakan siya ng bulok na mansanas na nahulog mula sa puno. Pag pangkaraniwan pong tao, papagalitan niya yung puno at sasabihin niyang malas ang umagang ito. Pero hindi po yung lalaking yun, nag-isip siya. At ang sabi niya, may dahilan kung bakit bumagsak itong mansana sa akin. At naisip niya, pumulot siya ng bato at inihagis niya. At bumaba uli ang bato. Sabi niya, what goes up shall goes down or come down or fall down. At yung lalaking yun ay tinawag na si Sir Isaac Newton. Saan galing yung known sa unknown? Just by inquiring. Bakit? Bakit siya ay maunlad? Hindi ka naiinggit. Nagtatanong ka kung paano siya naging maunlad. Hello? Nagtanong ako kung bakit may bahay yung mga kaibigan ko. Nagtanong ako kung bakit may sasakyan yung mga kaibigan ko. At nung makita ko na pwede rin pala akong magkaroon, pinangarap ko na yung pwedeng mangyari sa akin. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, pwedeng mangyari sa iyo yung nangyari sa mga kakilala mo. At yan ay nasa iyong pagpapasya. Amen? Yan ay nasa iyong desisyon. Kaya una, nais kong makita ninyo about the natural material world. Yun po yung dapat nating malaman, yung tinatawag na factual. Laging tandaan po natin na itong nakikita natin ay natural na daigdig. Itong nakikita natin pisikal na daigdig. Itong nakikita natin material na daigdig. At makikita po natin ang mga isem na ginawang Diyos-Diyosan ng maraming mga taga-iba-ibang panig ng daigdig. Sa Western country, ang kanilang Diyos ay materialism. At sa mga bansang komunista ay communism. At makikita po natin ang iba-iba pang ism, Taoism, Buddhism. So yun po ay ipinalit nila sa Diyos. Hindi dapat. Sapagat laging tandaan natin na merong dahilan kung bakit may araw at may buwan. May dahilan kung bakit may ulan at may lindol. May dahilan. Hindi mo kaya naitanong, sino kaya ang may hawak ng lahat ng likha? Sapagat kung alam mo na ang Diyos ang may hawak, mawawala ang iyong takot. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo'y nasa kamay ng Diyos. Napag-aralan natin kagabi, that we are in the hand. We are a royal crown. A royal diadem. Natatandaan niyo yung kagabi? Kayo ba'y narito kagabi? So tayo'y nasa kamay ng Diyos. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Kaya wala kang talo. Kaya masasabi mo katulad ni Pablo, lahat ng nangyayari sa akin dahil ako'y umiibig sa Diyos at ako'y tinawag ng Diyos sa kanyang layunin, lahat ito'y para sa aking kabutihan. Kaya mawawala yung iyong panimdim, mawawala yung iyong pagluluksa, mawawala yung iyong kalungkutan. Matututo ka ngayon na magtiwala sa Diyos at masasabi mo, ang kaya niya, kaya ko rin. I can do all things through Christ who gives me strength.
o purihin ang Panginoon. Kaya yung mga walang pangarap, kakakasal pa lamang naming mag-asawa, bumili na agad kami ng kotse. Hulugan pa, dahil barkada ko yung binilhan ko. Bilhin mo itong kotse ko para meron kang car allowance. So binili ko, hindi pa ako marunong mag-drive. Sabi ko, paano kung bibilhin yan? Hindi ako marunong mag-drive. Walang problema dyan, halika. Tuturuan kita. So yung bibilhin kong sasakyan, ang ginamit namin sa pag-aaral ko sa pagdadrive, ay talagang kahit anong gawin, nangangatog ang buo kong tuhod. Patay lagi yung makina. Ang sabi niya, Tol, dahil brad ko sa fraternity, diyan ka muna ha. Magme-merienda lang ako. Sanayin mo yung iyong tuhod sa clutch. Sige, Tol. Aba, hapon na, gabi na. Hindi bumalik. Sabi ko, saan ko iiwan ito sa sakyang ito? Hello? Paano ito sa sakyang ito? Hindi ako marunong mag-drive. Alam mo, dahil ayoko, babayaran ko na yun pag iniwan ko eh. Drive ko po yun hanggang sa Felix Manalo sa Cubao. Patay sindi. Pero nung gabing yun, natuto ako, 8 days, nagbibiyahe na ako papuntang Quezon. Saan ka nakakita ng isang taong matututo sa 8 araw ng pagmamaneho at pupunta pa sa long driving? Ang hindi nga makalimutan ng asawa ko, dahil nga po sa pagkahilo ko, nakalimutan ko ang technical understanding sa makina. Pinagalitan ko pa yung mga sakay ko. Sabi ko, pambihira, ang dami nating karga, kaya ayaw umakyat sa mataas itong kotse. Nawala yung technical knowledge ko. Pero yung pala, injection na injection coil ba yon? Yun lamang pala pinalitan ng electrician. Antulin na uli. Salamat sa kamangmangan. At hindi ko na nakalimutan dahil ang payo sa akin ng kaibigan ko, Tol, ang paghusay sa pagmamaneho, control the car. Do not allow that the car will control you. Kaya nga pag i-apply ko ito sa spiritual, let God control you and control the things that God has entrusted to you. Magpasakop ka sa Diyos, pakontrol ka sa Diyos, at lahat ng pangangasiwahan mo, kontrolin mo, at ikaw ay sasamahan ng Diyos because faith is a holy partnership. When you move, God will move. And it only take one step so that God will do the rest. Hanggat hindi ka po kumikilos, hindi ka magkaka1 milyon. Kailangan kumilos ka. Amen? Ang Diyos po natin, napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos sa akin. Kaya kung titingnan po natin, yun pong unknown. Mas marami po ang unknown. Mas marami po ang hindi nakikita kaysa nakikita. Katulad rito. Wala tayong nakikita rito kundi ang buong kinalalagyan natin. Pero pag lumabas tayo rito, medyo lalawak ang ating nakikita. Kaya nais kong makita ninyo that there is an existing natural world and at the same time, there is a spiritual world. Naniniwala ka po ba na narito ang presensya ng Panginoon? Naniniwala ka po ba na nasa iyong utak ang iyong kayamanan? Naniniwala ko po bang hawak-hawak mo ang iyong pag-unlad? Amen? So gawin mo at gamitin mo yan. Wala naman po tayong pagkakaiba. Ginamit ko lamang yung ating pagkakatulad. Hindi ako umasa sa tao at nagsanay akong maniwala sa wala. Nagsanay akong tumingin sa hindi nakikita. At sa aking paglakad sa mga bagay na hindi nakikita, nalagpasan ko yung aking mga kabarkada sapagkat sila ay nabuhay ay sa nakikita at sa edad nila ngayon, sila ay may sakit na ang marami, ang iba'y namatay na. Dahil nabuhay sila ay sa nakikita. Sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayong gabi, magsanay kang mabuhay sa hindi nakikita. At ang tawag po dyan ay faith!
Amen? Kaya nga po, ang tanging ikinaliligaya ng Diyos, mabuhay ka sa wala. Ulitin ko muli. Ang ikinaliligaya ng Diyos ay mabuhay ka sa wala at ikaw ay magkakaroon. Yun pong iyong pananalita. Nung final release ng aming loan sa SSS, wala na kaming pera, hands up na kami. Dinala ko ngayon yung picture para sa final release. At sabi nung mga examiner, ay, hindi namin ibibigay ang release. Bakit po? Bahay ba yan? O bahay po. Hindi, kahon yan eh. Dahil wala nang ang pera. So ipinakita niya, ito yung perspective, view ng iyong bahay. Ang layo. Wala ito, wala ito, wala ito. Sabi ko, sir, kung ikaw po ang nasa kalagayan ko, hindi mo ba itutuloy yung iyong bahay na iyong pinangarap? May katuwiran ka. Sige, i-release ko na. Hello. Iyo pong ipahayag ang iyong laman ng puso at laman ng isipan. Nakukuha niyo po? Kaya nga po, nais kong ipaunawa sa inyo, there is a spiritual world. Mas malawak po yung hindi nakikita kaysa nakikita. Kaya kung magsasanay kang mabuhay sa hindi nakikita, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Sa Romans 1:17, Romans 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So pansinin po natin, saan daw nandun ang katwiran ng Diyos? Iaurong natin ang verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Bagamat sa panimula po'y kaligtasan ng kaluluwa, pero yun pong kaligtasan ay hindi po sa kaluluwa lang. Ang kaligtasan po'y tuloy-tuloy. Kung wala kang pera, kailangan mo ng kaligtasan sa kakapusan. Kung ikaw ay may kirot sa katawan, ang kailangan mo'y kaligtasan sa sakit. At kung ating unawain, pwede mo pong ipagpatuloy ang iyong paniniwala sa Diyos. Kailangan ipahayag mo ang salita ng Diyos, sapagkat sa pagpapahayag mo sa salita ng Diyos, ito ay pagsisiwalat na ikay naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya nga, ibalik natin sa verse 17 at ang sabi rito, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, what is that righteousness of God? Tingnan po natin sandali sa Galatians 3:9. Galatians 3:9. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. So sila na nabubuhay sa pananalig ay pinagpala kasama ng tapat na si Abraham. Bakit tinawag ni Pablo na si Abraham ay faithful? Ano ang kanyang puhunan at siya ay napakayaman? Ano ang kanyang puhunan at nagpatuloy ang kanyang lahi? Because he is faithful to God. And what is faithfulness to God? You believe all His Word. Basta paniwalaan mo na sa latay na Jesucristo, ikay gumaling at ipagsigawan mo, ikay magaling, kahit na ikay iikay-ikay. Ikay pinagaling sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Jesucristo, ikay inalis na sa sumpa ng mga nagdaang lahi sa iyong buhay. It is constancy and consistency of declaring the Word of God to be effected in your life. Oh, purihin ang Panginoon. Sino po ba si Abraham? Bakit siya tinawag na faithful na Abraham? At ang sabi po sa Romans 4, verse 15, because the law worketh wrath,
For where no law is, there is no transgression. So ito po ay pinagkukumpara po dito ang law versus grace. Sa verse 16, pero hindi po yun ang ating pag-aaralan. Therefore, it is of faith that it might be by grace. To the end, the promise might be sure to all the seed, singular. Not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. So, sino po yung seed? Sino po yung of the law? Ito po yung mga Hudyo. Sino naman po yung of the faith? Tayo po ito. Yung lahat po ng Hudyo na sumampalataya sa Diyos ni Abraham at lahat ng mga Hintil na sumampalataya sa Diyos ni Abraham. So, ano po ang kahalagahan nito? So, it is of faith that it may be by grace. Saved by grace through faith. Blessed by grace through faith. Paid in full by grace through faith. Healed by grace through faith. Laging tandaan mo po, ang ating pag-unlad ay based on faith. Ang sabi ng Panginoon, doon sa babaeng gumaling, 12 taong dinudugo, great is thy faith. So anong nagpagaling sa kanya? Her faith. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, pinararangalan lagi ng Panginoon ang nabubuhay sa pananalig. Kaya mula ngayong gabi, gamitin mo ang pananalig. Makakakita ka, lalakad ka. At pag nagkaroon ka ng karanasan, titigil ang pagdurugo na abnormal at magiging normal ang lahat. Si Sister Alita, 2 magkasunod na taon na dinugo. Nung unang taon, 30 days. Ikalawang taon, 35 days. At aming ipinahayag ang salita ng Diyos. Since then, nawala ang pagdurugo, pero yumaman ang aming pananalig. Laging tandaan mo po, we have to be wealthy and rich in faith. Yun po nasa 2 Corinthians 9. We are rich in faith, in utterance, and so many other things. Kaya ang mayayaman po ay yung nagpapahayag ng kanilang paniniwala sa Diyos. Not to them, to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God who quickeneth the dead, and call it those things which be not as though they were. Nandito po ang susi ng pananalig na matagumpay. Una, sasampalataya ka ng hustuhan sa Diyos. Marami po kasing hadlang sa 100% faith in God. Marami pong hadlang dahil marami pong gamot, marami pong ospital, marami pong clinic, marami pong laboratory. At dahil po, marami ang may karanasan sa pagpapagamot, marami ang bubulong sa iyo. Mapanganib yan. Ganyan-ganyan din ang naramdaman ko noon. So ano ang isisilid noon sa isang tao? Takot. Pero kung maririnig mo naman ang isang taong may karanasan sa himala ng Diyos, naku, ganyan din ako noon, pero sa pangalan ni Jesus, gumaling ako. Ganyan din ako, ipoporclose ang bahay ko noon. Sa pangalan ni Jesus, nagkaroon ako ng pambayad. Sa makatwid, ang lahat ng crisis ay pagkakataon mo para i-apply mo ang pananalig. Kaya wag mo sayangin yung iyong krisis, i-apply mo ang iyong pananalig at ikay makakasaksi ng himala. At pag ikay may himala, araw-araw makakaranas ka ng himala. At pag marami kang himala, hindi ka maaawat sapagkat kahit ano pa ang humadlang sa iyo, hindi ka na nakatingin sa hadlang. Nakatingin ka na ay ikay makakarating sa piling ng Panginoon.
Sapagkat napatunayan mo na kailanman ay hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos dahil tapat ang Diyos. Kaya pag ika'y nagtapat sa tapat ng Diyos, tatawagin kang tapat na katulad ni Abraham. Glory. Kaya nga unawain mo, pag may bayaran ka, iyong ilista at iharap at sabihin mo, bayad ka na sa pangalan ni Jesus, bayad ka na sa pangalan ni Jesus. Purihin ng Panginoon. Sasabihin ng iyong isipan, huwag mong paniwalaan yan. Dahil sa ibabaw ng lupa, kailangan may trabaho ka para makabayad ka. Nadaya ka. Pero huwag kang padadaya. Sa verse 18, who against hope? So pansinin po natin, si Abraham na wala ng pag-asa, who against hope believed in hope. So what is the basis of his hope? Abraham, you will be a father of many nations. So he attached, he connected his hope to the promise. Who against hope believe in the promise of God to him. And what is the promise? That he might become the father of many nations. According to that which was spoken, so shall thy seed be. Sangayon sa sinabi ng Diyos, kapag tinayuan mo at pinaniwalaan, mangyayari yung iyong tinayuang pangako ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Ay mamaya, pag uwi mo na naman, hirap. Hirap ng buhay. Huwag kang ganyan. Ang laki ng pamasahe mo. Lagi kang puyat. Tapos hindi ka pa maniniwala. Hello? Maawa ka sa iyong sarili. Nagpupuyat ako para ikay palayain sa kahirapan. At ang paniniwalaan mo pa rin ay yung iyong paniniwala bago ka dumalo ng revival. Sayang. Sabihin mo sayang. Awitin mo na, sayang. Kaya huwag mo sayangin ang 14 na gabi. Bukas, yung ilan sa inyo, hindi ko na uli makikita. Sa susunod na revival na uli. Dahil mas tiyak ang kanilang desisyon. Hello? Ang pagpapala po ay pinupuntahan. Amen? Kaya huwag kang masanay at mahirati na kahit hindi ka dumalo ng revival. Tandaan mo, ang revival ay para makaranas ka ng mga bagong himala. Hindi po kaligtasan lang. Nakukuha niyo po. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ano ang nasa kamay mo? Tungkod po. Dahil ganito ang sitwasyon. Imposible yung kalagayan. Sa gilid ay kabundukan. Sa likuran, yung mga karwahe ng paraon. Dahil galit na galit, pinagalit uli ng Diyos yung paraon at sila ay papataying lahat. At sa harapan niya ay dagat na napakalawak. So, ibig sabihin, impossible, distressful, and hopeless situation. Maaaring ang sitwasyon, iilitin na ang iyong bahay. Maaaring ang sitwasyon ay sinabihan ka na 6 na buwan na lang ang iyong buhay. So, ano ang iyong paniniwalaan? Yung sinabi ng tao o sinabi ng Diyos? Ano ang sinabi ng Diyos? Ang sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. At ano ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay araw-araw na paniniwala kay Jesus at sa Ama. Naalala ko ang isang babae. Tuwing magkikita kami, laging may love gift sa akin yon kahit saan kami magkita. At bakit ganun? Bukod doon sa kanyang pagkakaloob sa bangko. Bakit ganun siya? Dahil sa kaupo niya sa revival, foreclosed na yung kanyang bahay. At siya naniwala na matutubos niya. At siya may cancer pa. Pero gumaling siya sa cancer at pagkatapos may nagbigay sa kanya ng pantubos ng foreclosed niyang bahay.
At siya naghikayat pa ng kanyang kaibigan at yung kaibigan naman niya na dati ay mayaman dahil ang kanyang asawa ay nasa Middle East. Nung umuwi, nagkasakit at nawala yung kayamanan at ipinorclose din yung bahay. Pero dahil sa kapakikinig, umusbong at umunlad ang kanilang pananampalataya at naawa ang realty company at ang sabi, ibabalik namin ang inyong naihulog at hindi namin ipo-foreclose. At sila ay muling nagkaroon ng hanap buhay. Ngayon, maunlad na muli sila. Pero nais ko pong ipaunawa, napakahalaga ng revival. Sapagkat ang revival ay merong lokasyon. Sasabihin mo sa radyo ka na lang makikinig, bahala ka. Pero iba, ang first hand na iyong nakikita, ay yung artista nga pinupuntahan mo at ikay nagpapa-autograph. Ay bakit naman hindi mo puntahan ang Panginoon sa lugar na kanyang itinakda at makinig ka lang ng makinig? Kung ako nga hindi nagsasawa, kahit hindi kayo naniniwala, kahit hanggang ngayon kayo namamasahe, ako hindi tumitigil na maniwala na kayo ay uunlad, kayo ay yayaman, kayo ay magkakaroon ng sariling bahay at ng sasakyan. At bakit malakas ang aking pananalig? Because I have experienced the power of God. Kaya sino yung nagsulat ng purpose-driven? Wala na po siya. Krislam na po siya. Why? Because he missed the primary. And the primary is power. Do not leave Jerusalem until you are endued with power. If you don't have the Holy Spirit, then you will be a failure. Without the Holy Spirit, it's not by might. It's not by power. Kaya nga pag-uwi mo sa inyong lugar, ipahayag mo. Huwag mo munang iparirinig sa iba. Ang bahay ko ay tatayo. Ang bahay ko ay tatayo. At itong bahay na itatayo ko ay mas malaki kaysa mga kapitbahay ko. Whatever you declare will attract success. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung may binebenta ka, sabihin mo, may darating ngayon. Every morning sabihin mo, may darating na bayar ngayon, may darating na bayar ngayon. Walang dumating, bukas ulit, darating ang bayar ngayon, darating ang bayar ngayon. At pag may darating na bayar, ihanda mo ang sisidlan mo ng komisyon. Inilalatag ko po yun. May dala ako 2 malaking maleta. At pag naghihintay ako, binubuksan ko yun. Naghihintay ako na darating. Hindi pa dumarating. Pero tuloy-tuloy ako sa araw-araw na paniniwala, darating! 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 Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Oh, hallelujah! Kaya nga po, accept the reality na ganyan ka lang. Tanggapin mo lang. Ang sweldo mo ay 300 a day lang. At pag minsan pa bakasyon. Tanggapin mo lang yan at pagtanggap mo ng 300, Panginoon, milyon-milyon ang wala. Kaya nga nung kantsawan ako ng mga barkada ko, Greg, kotse ba yan? Talaga namang kahit sino hindi maniniwalang kotse, walang preno. Nung may tumatawid na kalabaw dun sa may Batangas, inilawid ko pa yung ulo ko, tawid! Mahina ang preno ko! Tawid! Mabilisin mo yung kalabaw mo! Inabot ng gabi, walang ilaw dahil basag lahat. Sabi ng barkada ko sa probinsya, Greg, hindi naman kotse yan eh. Sabi ko, ano ito? Kapitan ng Talabayan eh. Pero hanggang ngayon, siya'y matanda na wala siyang sasakyan. Ako, palit-palit ang sasakyan. Why? Because I have a dream and I fight for the dream. Have a dream! Have a dream! Have a dream! And fight for it. Huwag kang aasa sa tatay mo. Hindi kanya matutususan dahil hindi siya marunong mangarap na magkasasakyan. Hello? At sa pamilya ko, ako ang kauna-unahang nagkasasakyan. At nung dumating ako sa lalawigan, sabi ng lolo ko, maganda na yung sasakyan dahil naipagawa na namin. May pera kasi ang asawa ko galing Amerika. Naipagawa agad. At ako'y sabog ang luha.
Inalis niya ang kanyang tsinelas. Sabi ko, mama, dahil sa keso na mama ang lolo, bakit mo po inalis ang tsinelas mo? Goyo, madudumihan. Goyo pa po ako nung wala ako sa Maynila. Grade na ako nung nasa Maynila, goyo. Ayokong madumihan ang iyong sasakyan. Inakap mo siya sa akin, mama, kahit mo po dumihan yan, gusto ko lamang pong maipakita sa iyo na hindi na sayang ang iyong pakikipaglaro sa akin. Malapit po ako sa lolo ko. Kaya nais ko pong ipaunawa, mahihikayat mo po ang mga kamag-anak mo pag nakita niya na yung pangarap mo ay natupad at ang Diyos ang unang matutuwa sa iyo. Dream the dream of God. Amen. Oh, purihin ng Panginoon, oras na para ikaw ay gumising at bumangon. Awake, arise, and then move boldly. At sabihin mo, hindi na ako mamumura ng aking kasera. Dahil ako'y may bahay na. Amen? Amen? Sabi ko, hindi na ako magbabayad ng apartment. Kababayad ko lang, mag-iipon na uli ako ng babayaran. Sabi ko, magkakabahay ako. When you declare what you believe, God will be attracted to that declaration of yours. Amen? Huwag kang masisiyahan doon sa bahay ng iyong kapatid o ng iyong magulang. Mangarap ka na may nakahanda ang Diyos para sa iyo. Amen? At laging ipahayag mo, kausapin mo ang iyong bulsa. Hindi ko makalimutan ng isang pastor na naging mentor ko. Gusto mo ba talagang umunlad sa pagpapastor? Sabi ko, oo. Dahil siya, minsan tumigil siya sa kanto ng Ayala at EDSA. Matagal na panahon yon. Pagtigil niya, nakita nung katabi, naku, pastor, matagal na kitang hinahanap. Binigyan siya ng cheque. Kaya sabi niya sa akin, mula ngayon, ang bulsa mo ba malaki? Regular ka ako, palakihin mo na. Dahil pag naglingkod ka ng tapat sa Diyos, maraming pagpapalan darating sa iyo. Kaya kapatid, tapusin mo ang 14 nights. Inumpisahan mo na rin lang ngayon. Huwag mo sabihin ikaw ay matanda na. Hindi ka na babata. Pero pag ikaw ay dumalo, ikaw po ay magkakaroon ng pangarap at pag ikay may pangarap, ikaw po ay magiging parang bata sapagkat, ang sabi ng nanay ko, Greg, ayoko sa tumira sa iyo. Sabi, bakit po? Gusto ko sa bundok. Bakit po? Mamamatay agad ako sa iyo. Dahil hindi namin pinatatrabaho, pinakakain lang, lahat. Sabi niya, mamamatay agad ako. Pwede ba sa bundok na ako? Ay, solo ka po ron. Hindi, bahala sa akin ang Diyos. Kaya naitayo po yung prayer mountain. At humaba ang kanyang buhay. After retirement na 65, namatay po siya 88 years old. Dahil sa kanyang pangarap. Bakit humaba ang kanyang buhay? May pangarap. Kaya mangarap ka, isang araw makapunta ka sa prayer mountain. At hahaba ang iyong buhay. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, hindi ka pa matanda. At sabihin mo naman, hindi ka na bata, doon sa mga bata pa. Mamulat ka na at magiging matalino at magdesisyon ka! Magpasya ka! At tayuan mo yung iyong ipinasya. So this is revival. Amen? Sa fivefold ministry po may pastor, pero hindi po siya revivalist. Hello? May pastor sa bawat simbahan, pero hindi po siya propeta. May pastor ang bawat simbahan, pero hindi po sila apostol. Kaya kailangan mo ang revival. Sabihin mo, kailangan ko ang revival. Amen? Ang pastor mo sa iyong simbahan, nagkikita lang kayo midweek.
At pagkakaunti ang dumadali, wala nang midway, quick na lang. Wala nang dumadalo eh. Kaya nais ko ipaunawa sa inyo. May radio broadcast tayo, subaybayan ninyo sa umaga at sa gabi because this will be bread from heaven. You're feeding to energize and to strengthen your faith. Bow down your head. O Diyos, aking Ama, salamat po sa iyong pagkapili sa bawat isa. At dalangin ko na yung binhing nakatanim, ito po ay lumago at ito po ay mamunga ng tig-100. In Jesus' name, amen. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa